Best in swimsuit ba? Tsaka best in long gown ang performance ni Atisa Manalo during the preliminary competition ng Miss Universe. So bilang isang pageant fan, this is my reaction tsaka review. I-start na natin ang aking reaction and review sa swimsuit performance ni Atisa Manalo sa Miss Universe sa preliminary competition. And as you can see over here, yung collage na screenshots kung saan ipinakita ni Atisa Manalo yung kanyang superb na pasarela tapos yung kanyang signature walk. So upon entering the stage and kinakaharap na niya ang entablado, pinakita niya sa atin yung kanyang signature na pose, yung alam mo yung paghampas-hampas sa likod tapos may pa-side na parang ganon. And then after which pinakita rin niya yung kanyang pasarela. Tapos nagulat ako, meron na siyang abs. So, wow, ang galing niya. Tapos, nag-tone down talaga yung katawan niya, no? And umuusing talaga yung confidence niya, the energy, na complementing her sweet vibe. So, hindi pang bolster yung eksena niya, kundi parang ang soft, but then palaban yung eksena niya sa swimsuit. And then she ended her swimsuit performance with another signature pose na yung pa-side na pose, and then nag-smile siya, tapos nag-glow talaga yung skin niya. Kaya sigurado ako, hindi lang best in swimsuit ang i-vote natin, kundi best skin. Pero nagulat ako sa lumabas na naman na pictures na ito na tila parang si Atisa Manalo na nag-acrobat na naman na naka-split, meron nagta-tumbling, tapos nagta-sidekick siya, tapos kung ano-ano na lang, no? And I believe mga AI generated ito na Atisa acrobatic, mga ganyan. So, ganyan yung mga lumalabas. So, nakakatuwa, pero syempre, hindi po ganyan yung eksena sa swimsuit ng Miss Universe. Siguro kung magiging ganyan, baka MGI na ang parang magiging flavor ng pageant na yan, if ever. As for my review sa gown ni Atisa, grabe, no? I was blown away. As in, wow, mapapawaw ka talaga. In the first place, yung description ng gown. Parang yung ibang ginamit ay mga pearls, yung mga shell, parang ganon, kung hindi ako nagkakamali. So, yung color ay darker siya, yung shade niya. And then, ang maganda dito is, since darker siya, napalutang niya yung parang kinang ni Atisa Manalo na naging aladyosa, naging diwata. Tapos, ang galing ng pagkakagawa ng gown, as in, no, na wherein, ibang-iba siya sa mga sinuot ng ibang kandidata, wherein nagsuot sila ng red, yung nagsuot sila ng gold, yellow, mga ganyan, mga pink, mga fuchsia. So, iba din yung ginamit na kulay ni Mac Tumang. So, siya yung designer ni Atisa Manalo sa kanyang gown. And siguro, mas magiging pasapog pa daw sa finals night. So, tingnan natin kung ano pa yung pwedeng ipakita ni Atisa Manalo. Tapos, ang maganda dito is yung kanyang facial expression. Nag-smiles talaga siya and hinighlight talaga niya yung kamay niya na hindi masyadong magaslaw on stage. And naging elegante talaga siya. Yung sweetness vibe, the regal vibe, na finulfill talaga niya yung kanyang assignment sa gown competition na ito. Kaya, congratulations for the job well done. Kaya i-vote natin si Atisa Manalo sa evening gown na yan, ha? Tsaka nakakatuwa itong mga pageant vloggers tsaka pageant pages na ginawang number 1 si Atisa Manalo. Yes, numero 1 si Atisa Manalo sa mga ilang pageant pages after the preliminary competition. As you can see, talagang number 1 si Atisa. Ibig sabihin, maraming naniniwala sa kanya na posibleng makamit natin ang 5th crown. But for me, kung ako yung tatanungin nyo, yes, magandang compliment yon, nakaka-flatter, and thank you sa mga pageant pages. However, ang hirap kasi talagang umasa. Kasi lalo na kapag masyado ka talagang nagbigay ng trust, tapos yun pala, hindi yun yung resulta na inaasam mo. Kumbaga, masakit, masaktan sa huli. So, wag mo nang masyadong umasa para hindi tayo ma-frustrate sa huli. Kaya naman sobrang dali talaga na mag-vote for Atisa Manalo para sa Miss Universe. So, napakadali lang, no? Number 1 is mag-download lang kayo ng Miss Universe app via sa Google Play. So, nandoon, type nyo lang yung Miss Universe app, install nyo lang sa
PC nyo, pwede sa computer, pwede dito sa phone, laptop, iPad, kahit na anong kineme yan. And then, mag-register kayo kapag na-download nyo na. And after you mag-register, syempre nasa Miss Universe app na kayo, explore nyo lang, and then hanapin nyo yung vote. So kapag makaklik nyo yung vote, lalabas yung mga 8 categories. Yung best in swimsuit, best in gown, best in face, best in skin, best in Q&A, best in behavior. So syempre i-vote nyo lahat yun, no? Lahat para maging consistent number 1 si Ati sa Manalo. So pagkatapos nun, may lalabas na prompt na watch free vote for free vote, o kaya kapag anak ka naman ng contractor, pwede kang bumili ng napakaraming votes for Atisa. Kagaya ng ginagawa ng ibang country na isang bagsakan, no? So, yes, let's also vote, magbayanihan tayo, and napakadali lang mag-vote. I'm very thankful na nakita ko yung performance ni Atisa Manalo sa both prelims, sa evening gown, and pati sa national costume. Wala nga lang ako masyadong time kasi kulang na ako sa oras. So, I hope na nagustuhan nyo yung aking review, yung aking reaction sa performance ni Atisa Manalo. And I hope na mag-request din kayo kung ano yung gusto nyong react natin, especially tomorrow na big day ng Miss Universe. Yun nga lang nakakasad kasi nasa duty ako that time, so hindi ako makakapanood ng live. So magkakaroon ulit ako ng late reaction and review sa performance ni Atisa Manalo bukas. So inuulit ko, ayokong umasa kasi masakit talaga kapag sobrang umaasa ka tapos hindi yun yung dumating. Di ba? Nakaka-frustrate. Kaya para sa akin, top 30 is already enough for Atisa Manalo para ma-maintain natin yung placement streak for the Philippines. So bonus na lang kapag nakapasok siya sa top 10, top 5, top 3, and top 1. Basta wag lang matapwak. Okay, so thank you so much. Have a nice day.